Kakaiba ang paraan ng tingin nito sa kanya ngayon. Parang may kung anong nais na ipahiwatig iyon pero hindi lamang niya mawari. O baka naman nagkakamali lamang siya dahil lasing ito. Ngunit tila may mainit na bagay ang humahaplos sa kanyang puso habang nakatitig dito. Napakagwapo nito at pakiramdam niya kapag hindi pa niya naiiwas ang kanyang paningin dito ay ipagkakanulo na siya ng kanyang damdamin. O totoong nabatid na niyang may kakaiba siyang nararamdaman para dito. Patunay ang iba't ibang damdaming napupukaw sa kanyang puso nang dahil lang dito. Saya kapag kasama ito, lungkot, sama ng loob kapag sumusobra na ito. Ang mga dagang tila makukulit na naghahabulan sa kanyang dibdib at ang mga maliliit na karayom na pakaramdam niya tumutusok sa kanyang puso at batid niya na dahil iyon sa selos. Pero alam niyang mali at kahit pangarapin man lang ay napakalaking pagkakamali. Napakalayo ng agwat nila sa buhay. Kung sa pocketbook palagi nababanggit doon ng author, langit ito, lupa naman siya. Isa pa, niloko niya ito. Hindi niya sigurado kung makakaya siya nitong mapatawad pagkatapos ng lahat ng panlilinlang niya dito. Napansin niya ang paglipat ng paningin nito sa kanyang labi at ganoon na lang ang kanyang pagkagulat nang bigla na lang siya nitong halikan. Natulala siya at agad na papikit ngunit hindi naman nagtagal iyon dahil naging maagap ang kanyang Sir Brent. Nailayo agad nito ang kanyang senyorito. Narinig naman niya ang pagsinghap ng ilang nakakita, kabilang na sinalukring at paang na tila mga nakangiwi. Animo nandidiri dahil sa ginawa ng kanyang senyorito. Siya naman ay hiyang-hiya sa nangyari pero hindi niya maitatanging nagustuhan niya ang halik nito dahil muli niyang nalasap ang labi nito. Dahil sa nangyari pinalitan na ulit ang music ng pandisco kaya muling nagkagulo ang mga tao. Siya naman ay nagpasya ng umupo sa medyo may kalayuan sa mga tao. Yung hindi masyadong maingay, kaya pinili niya ang manggang inuupan niya dati. Maliwanag naman doon kaya safe naman para sa kanya at saka kaya naman niya ipagtanggol ang kanyang sarili kung sakali. Oh, bakit nandito ka na? Napalingon siya sa nagsalita. Ang kanyang Sir Brent pala. Medyo naiingayan na po kasi ako at saka iwas muna. Kasi medyo nakakahiya yung ginawa ni senyorito. Sagot niya. Pagpasensyahan mo na si kuya. Ha? Pinatagay kasi ng lambanog ni namang Crispin kaya ayun mukhang hindi kinaya. Dinala ko na sa kubo. Andun siya sa kwarto. Mukhang bukas na tayo nito makakauwi. Wika nito at saka tumabi sa kanya sa pagkakaupo sa nakausling ugat. Ganun po ba? Bakit hindi ka na lang po makasaya sa kanila, sir? Ayos lang po ako dito. Iwan niyo na lang po ako. Wika niya dito. Okay lang. Ayoko na rin naman ng sumayaw tsaka nakainom na rin ako kanina. Kaya medyo nahihilo na rin ako. Wika nito. Ganun po ba? Wika na lamang niya. Rio, gusto mo bang manatili na lamang sa bahay niyo? O kaya sa ospital para maalagaan mo naman ang iyong itay? Hindi yung si kuya ang inaalagaan mo. Malakas pa yan sa kalabaw. Wika nito. Kung po pwede nga lang po, Sir Brent. Kaya lang ang laki po ng pagkakautang ko kay senyorito eh. Kaya kahit gusto kong alagaan si itay, hindi pwede. Malungkot na wika niya. Pwede naman eh. Kung gusto mo talaga, papahiramin kita ng pera pambayad kay kuya. At maging problema mo sa ospital ay ako na ang sasagot. Tapos bayaran mo na lang ako kapag gumaling ng itay mo. Siguro naman makakapagtrabaho ka na noon kahit sa mga mall. Napakaganda mo at tiyak ako matatanggap ka kaagad. Mahabang pahayag nito. Naku Sir Brent, wag na po. Yung pagsang-ayon mo pa lang po sa hiling ko na ilihim ang aking pagkatao kay senyorito ay napakalaking tulong na po iyon. Magalang natanggi niya dito. Napakabait talaga nito sa kanya. Pansin niya medyo bihira na siya nitong asarin. Hindi katulad dati na walang oras na hindi siya pinagtitripan. Seryoso ako, Rio. Baka naman iniisip mo na wala akong pera at hindi ko kayang tapatan ang naibigay sa iyong paunang sweldo ni kuya. Kahit ganito lang ako, Rio, marami din akong pera, no? May sarili akong pera sa bangko at hindi yun basta bigay lang ng aking mga magulang. May naitabi din ako galing sa pinagpawisan ko. Aba, gamer yata itong sir mo. Ikaw kasi hindi ko sumasama sa gaming room ko eh. Sa pamamagitan ng hilig ko sa paglalaro, marami na rin akong kahit papaanong naipon na talagang ako ang nagpagod. Mahabang paliwanag nito. Naku, Sir Brent talaga. Hindi naman po ako nag-iisip na wala kayong pera. Ang sa akin lang po eh, hindi ko lang po talaga matatanggap ang pera nyo. Hayaan niyo po, darating din naman po ang panahon na makakabayad din ako kay senyorito. Teka, bakit po para yatang nais nyo na agad akong patalsikin sa mansyon? Ay, may sama po ba kayo na loob sa akin? Natatawang sagot nito dito. Wala ah. Concern lang ako sa'yo. At saka, ayoko masyado kang napapalapit kay kuya. Wika nitong kandautal pa. Bakit naman po? Takang tanong niya. Kasi,
Aba, ang dayo ng dalawang to ah. Nandito lang pala kayo? Wika ng kanyang Sir Carlo, nakabuntot naman sina Lukring at Paang. Hindi na naituloy ng kanyang Sir Brent ang sasabihin dahil sa pagdating ng mga ito. Kuya Carlo naman eh, wrong timing ka talaga kahit na kailan. Sandama ko lang mukhang wika ng kanyang Sir Brent. Ginulo lang naman ni Sir Carlo ang buhok nito. Sorry na agad. Naku, mabuti pa'y uminom din tayo saglit. Kuhala ko ng alak ha. Wika naman ni Carlo at saka tumayo na. Nagpaiwan na lang sina Lukring at Paang. Rio, naloka naman ako kay Senyorito James kanina. Biruin mo, hinalikan ka. Tsaka sinayaw ka pa. Yan tuloy, may mga nagbubulong-bulungan na baka daw nababakla na si Senyorito dahil galit nga ito sa mga babae. Tapos, baka nga daw lalaki na rin ang gusto nito at ikaw daw iyon. Kaya daw kumuha pa siya ng alalay kunyari. Ay, kahit ano talagang bait sa kanila ni Senyorito, nakuha pa kayong gawa ng kwento. Inis na wika ni Lukring. Kaya nga, mga chismosa talaga yung mga pangkat ni Aling Marites. Bagay na bagay sa kanya yung pangalan niya na yan. Kung pwede nga lang sana isumbong kay Senyorito ang mga kabalbala ng mga iyan, mas marami pa kaya ang chismisa ng mga iyan kaysa sa mga trabaho nila. Segunda naman ni Paang. Hayaan nyo na sila. Alam naman natin hindi yun totoo, kaya mas mabuting manahimik na lang tayo. Baka mas lumaki pa kasi ang gulo eh. Wika naman niya sa mga ito. Ayan, tagay na. Wika naman ang dumating na si Carlo, dala ang beer para sa kanila. Inabot nito ang dalawa para kay Paang at Lukring at saka iniabot ang isa sa kanya. Naku Sir Carlo, hindi po ako umiinom eh. Pasensya na. Tanggi niya, ngunit naging mapilit ang kanyang Sir Carlo. Sige na naman na Rio. Kaya lalaki mong tao, hindi ka marunong uminom. Sige na kahit yung isang bote lang. Ani Paang. Naku pasensya na talaga. Sa edad kong ito, never pa talaga ako tumikim ng alak eh. Kayo na lang po. Muling tanggi niya. Ay, andaya naman. Minsan talaga Rio, parang nagdududa na ako sa'yo. Alam mo yun? Napakahinin mo para sa isang lalaki. Katulad nito, beer lang hindi ka pa pala nakakatikim. Wika naman ni Carlo. Naku Kuya Carlo, hayaan niyo na lang si Rio. Baka maigpit ang kanyang itay kaya hindi siya natutong uminom. Tayo na lang tatlong uminom. Saway naman ang kanyang Sir Brent dito. Napaisip siya sa sinabi ng kanyang Sir Carlo. Baka nga magduda na talaga ito ng tuluyan sa kanya kapag hindi niya ito pinaunlakan. Isa pa, medyo lasing na ito at maging ang kanyang Sir Brent ay halatang may tama na. Hindi, ayos lang Sir Brent. Sa totoo lang matagal ko na rin naman talagang gusto subukang uminom, kaya lang nagagalit ang aking itay. Parang gusto tuloy niyang makonsensya. Ginamit pa talaga niyang dahilan ang kanyang itay kahit hindi naman totoong pinagbabawalan siya nito. Yun? Go Rio! Go Rio! Sabay-sabay na wika ng tatlo. Napapailing naman ang kanyang Sir Brent. Mahigit isang oras din silang nagkwentuhan habang umiinom. Hard nga lang ang iniinom ng kanyang Sir Brent at Sir Carlo. Nakatatlong beer na din siya. Noong una, hirap na hirap siyang lunukin iyon dahil sa mapait at nababahuan siya sa amoy pero kalaunan ay nagustuhan na rin niya iyon. Halatang lasing na ang apat dahil ang lalakas na ng boss ng mga ito habang nagkukwentuhan. Panay din ang akbay sa kanya ng kanyang Sir Carlo pero palagi iyong inaalis ng kanyang Sir Brent dahil siguro alam nito na isa siyang babae at dapat hindi siya nagdididikit sa lalaki. Ngunit makulit ang kanyang Sir Carlo kaya naman minabuti na ng kanyang Sir Brent na pumagitna sa kanila. Yun nga lang sa Lukring ang nakatabi niya at panay naman ang yakap sa kanya. Ilang sandali pa'y halos umikot ang kanyang paningin kaya nasapon niya ang ulo at napahilig sa kanyang Sir Brent. Naku, lasing ka na yata Rio. Nag-aalalang wika nito. Sir, pwede ba samahan niyo ako sa banyo? Nasusuka na po yata ako eh. Nakapikit na wika niya. Mabilis naman itong kumilos at inalalayan siya. Narinig naman niyang tinawag na sina Lukring at Paang na mga kasama nito pero hindi na niya nagawa pang lingunin ang mga tumatawag sa dalawa. Pasuray-suray na siya sa paglalakad at ganun din ang kanyang Sir Brent. Nagtungo sila sa kubo at sinamahan siya sa loob. Doon inilabas niya lahat ng kinain niya, maging ang alak na kanyang ininom hanggang sa halos wala na siyang maisuka. Pakiramdam niya mabibiyak ang kanyang ulo. Si Brent naman noon ay nag-aalala din para kay Rihanna. Marahan niyang hinahagod ang likod nito at halos lupaypay na ito nang matapos. Inilalayan niya itong tumayo mula sa pagkakasubsob sa bahol at saka niya ito pinamumog ng tubig at hinalamusan na rin. Nakapikit pa rin ito ngunit nakahilig ng bahagya sa kanyang ulo nito.
Muli niya itong hinilamusan gamit ang sariling palad para kahit papaano mahimas-simasan ito. Pero natigilan siya nang mapadako ang kanyang paningin sa mamula-mula at nakaawang nitong mga labi. Maging sa makinis nitong leeg at sa bahaging iyon ng dibdib nito na dahil sa pagkakahawak niya dito ay bahagyang nakalabas. Medyo kita na nga ang garter na nakapulupod sa dibdib nito. Parang nahihipnotis mo siya sa kagandahan nito. Kahit pa mas maiksi ang buhok nito sa kanya hindi pa rin maikukubli noon ang kagandahan ni Rio. Lalo pa at batid niyang isa itong tunay na babae. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa katawan at matinding pagkasabik at parang nais niyang angkinin ang labing iyon na tila inaanyayahan ito. Naging sunod-sunod ang paglunok niya at maya-may natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na dahan-dahang inilalapit ang labi sa labi nito. Hindi siya mapagsamantala lalo sa mga mahihinang babaeng katulad ni Rio pero tila hindi niya kayang pigilan ang sarili. Ngunit aking gulat niya na biglang bumukas ang pinto bago pa man tuluyan lumapat ang kanyang labi sa labi ni Rio. Iniluwa noon si Carlo na nagmamadali dahil ing-ihi na. "Dali, labas na kayo. Ang tagal niyo Kanina pa ako naghihintay sa labas." Malakas na wika nito. Halatang lasing na ito dahil sa paraan ng pananalita nito. Parang nais niyang mainis dito pero nagpasalamat na rin dahil hindi natuloy ang kalokohang balak sana niyang gawin kay Rio. Alam naman kasi niyang mali iyon. Lumabas na sila sa CR. Tumuloy sila sa sala ng bahay kubo at naabutan nilang naglalatag na doon ng ginang nakatiwala sa kubo. Nakapikit pa rin si Rio habang inaalalayan niya. "Senyorito Brent, dito na po kayo matulog ng inyong mga kasama." Wika ng ginang. Ihiga na lamang niya sana si Rio doon nang biglang dumating ulit ang kanyang Kuya Carlo at pabalandrang nahiga doon. "Ay, pasaway." Nawika na lamang niya. Hindi kasi pwedeng makatabi ito ni Rio lalo pa at malikot itong matulog. At saka para sa 2 tao lamang ang kasya sa latag doon. "Manang, di ba sa kama si Kuya James natulog?" Tanong niya dito. "Opo, senyorito." Sagot nito. "May iba pa po ba kayong panlatag, unan at kumot dyan? Pwede po bang pakilatag doon sa lapag sa kwarto?" "Doon na lamang po si Rio." "Dito na lamang po kami ni Kuya Carlo." Pakisuyo niya dito. "Ay, opo. Sige po. Pakahintay na lang po." Sagot nito at saka tumalima na. 2 lamang kasi ang kwarto sa kubo. Ang isa ay inuukupan na mag-asawang katiwala at nakahiga naman sa isa ang kanyang Kuya James. Mabilis lang namang nakalatag ang ginang at umalis na rin ito. Pagkatapos ay himbing na himbing pa ang kanyang Kuya James na nakahiga sa kama. Kung po pwede lamang sana magkatabi na lamang sila ni Rio para mabantayan niya ito, kaya lang pang isahang kutsyon lamang ang latag nito, kaya hindi pwede. Inihiga niya doon ang babae. Umungo lamang ito ng konti at saka umayos na ng higa at nahimbing na rin sa pagtulog. Siguro na may safe na ito dito dahil himbing na himbing din naman na ang kanyang Kuya James. Tsaka kilala naman niya ang kanyang kuya. Saglit pa niyang pinagmasdan si Rio bago siya nagpasyang magtungo na din sa sala para matulog. Medyo nahihilo na rin kasi siya dahil sa tapang ng huling alak na nainom nila ni Carlo. Patuloy pa rin sa pagkakasiyahan ang iilan pang mga tauhang nagiinuman at nagsasayawan sa labas. Pero hindi na niya iyon alintana. Lumabas na siya ng silid at pininid na ang pintuan noon. At saka nagtungo na sa sala at nahiga sa tabi ng kanyang Kuya Carlo. "Ay, ang init." Pakaramdam ni Rihanna ay sinisilaban siya sa sobrang init. Maging ang paghinga niya ay hirap siya. Parang ang sikip-sikip ng kanyang dibdib. Nahihilo siya dahil siguro sa kanyang nainom na alak. Hindi niya maalala kung nasaan siya pero hindi na rin naman niya iyon iniisip. Basta nais niya ay mahubad ang kanyang damit at tanggalin ang masikip na tela na nakabalot sa kanyang dibdib. Kahit hirap na hirap siya, natanggal pa rin niya ang kanyang malaking t-shirt at maging ang malapad na garter kaya naman nahantad ang kanyang dibdib. Tsaka lamang siya parang nakahinga ng maluwag. Kinapakapa niya ang paligid dahil nagbabaka sakali siyang makakahanap ng kumot ngunit wala siyang makapa. Hanggang sa nakapa niya ang gilid ng kama at napangiti ng may makapang kumot doon. Hinila niya ito pero matigas kaya ginamitan na niya ng lakas kaya naman nakuha niya ito ngunit may kung anong bumagsak sa kanyang tabi. Pero wala na siyang pakialam doon. Kinamutan na niya ang sarili at muli nang nahimbing sa pagtulog. Sa sobrang kalasingan naman ni James ay hindi na nito ininda ang sakit ng pagkabagsak nito sa sementong sahig ng kubo. Bagkus napangiti pa dahil nasa kanyang panaginip si Rio. Sa kanyang panaginip, isa itong babae at hindi lalaki.
Kitang-kita niya ang kahugdan nito. Ang dalawang bundok nito nakatamtaman ang laki. Hinila kasi niya ang kumot na nakabalot dito. Animoy himbing na himbing ang pagtulog ng babae sa kanyang panaginip pero wala itong damit pang itaas. Kaya malaya niyang nasisilayan ang malarosas na dalawang dunggot nito. Pakaramdam niya biglang nanuyot ang kanyang lalamunan na tila inaanyaya siya noon na magpakaluno doon hanggang sa magsawa siyang pagpalain iyon. Bumangon siya sa pagkakahiga. Alam niyang panaginip lamang ang lahat pero ramdam niya ang matinding pagnanais na maangkin ang kagandahan ni Rio na nakahain sa kanyang harapan. Marahan siyang umibabaw sa babae. Hinalikan ng makinis nitong noo, pisngi, tungki ng ilong at nagtagal sa labi nitong mamula-mula. Labing simula ng matikman niya kanina ay hindi na mawala-wala pa sa kanyang isipan. Bahagyang kumibot ang labi ng babae at medyo ikinagulat niya nang tumugon ito sa kanya. Lalo lamang tumaas ang kanyang libido nang tuluyang mahawakin niya ang katawan nito. Lalo pa at narinig niya ang mahinang daing nito pero patuloy lamang sa pagtugon sa kanyang paghalik. Hindi siya nakatiis. Pinisil-pisil niya iyon. Hanggang sa hindi niya na nakayanan pang magtimpi, iniwan niya muna ito saglit. Tumayo siya at mabilis na hinubad ang natatanging saplot niya sa katawan at saka tuluyang hinubad ang short at panty ni Rio. Sandali niya itong pinagmasdan. Napakagandang Rio ang kanyang nakikita. Babaeng babae ito. Hindi kalakihang dibdib nito na tayong-tayo na animoy nagmamalaki sa kanya. Ang flat nitong Tommy at ang cute na pagkababae nito. Muli siyang umibabaw dito at muling inangkin ng buong kapusukan. Si Rihanna naman ay halos ikabaliw ang sarap na natatamasa niya sa kanyang panaginip. Sa kanyang panaginip, sinasamba siya ng kanyang senyorito. Hapo ang katawang dumagan sa kanya ng tuluyan ang kanyang senyorito at ganoon din siya. Ramdam niya ang mainit na likidong pumulandit sa kanyang kaloob-looban. Hindi niya alam kung maaalala ng kanyang senyorito ang naganap sa kanila ngunit mabuking man siya'y wala siyang pinagsisisihang ipinagkaloob dito ang sarili. Bahala na, wala na rin naman na siyang magagawa. Nasa kanya ang lahat ng karapatang tumanggi dahil siya itong nahuwisyuhan pero hiniyaan lamang niya ito dahil ang totoo, gusto niya ang naganap sa kanila. Umahon ito sa kanyang ibabaw. Napadaing pa siya na mahugot ang matigas pa rin itong alaga sabay higa sa tabi niya at ilang sandali pa'y maririnig na ang malalakas nitong hilik. Siya naman ay bumangon at inayos ang sarili. Isinuot na niya ang mga nahubad na damit. Natigilan siya nang mapansin ang bahid ng dugo sa kobre kamang puting iyon at tanda na nawala na ang kanyang iniingatang virginity. At ang mapalad na nakakuha noon ay ang kanyang senyorito. Napabuntong hininga siya. Medyo kinakabahan din dahil natatakot siyang baka magbunga ang isang gabing pagkakamali. Pero kung sakali man na magbunga iyon, buong puso niya iyong tatanggapin. Hindi naman niya ito sisisihin. Ginusto din naman niya ang nangyari at kung sakali man na hindi ito nito iyon kikilalanin bilang anak, lalo pa at inaakala lamang nito na panaginip ang lahat, okay lang. Alam naman niyang maintindihan siya ng kanyang itay at kuya. Minabuti niyang alisin ang kobre kama. Tinupi niya iyon ng maayos. Iyong maitatago ang bahid ng dugo. Balak niyang dalhin iyon sa mansyon at siya mismo ang maglaba para mawala ang ebidensyang may naganap na kababalaghan sa kanila ng kanyang senyorito. Napalunok siya ng bahagya nang mapatingin sa medyo galit pa ring alaga ng kanyang senyorito. Kailangan maisuot niya ang brief nito para kung sakaling hindi nito maalala, hindi ito magtaka. Napansin niya ang bahid ng dugo sa katawan noon at medyo natuyong nectar nilang dalawa kaya minabuti niyang punasan iyon gamit ang kobre na itinupi niya. Nang matapos sa kanya ipinasuot ang brief nito kahit medyo hirap dahil malaking lalaki ang kanyang senyorito. Pinilit niyang maisuot dito iyon. Tsaka kinumutan ito. Sa kama sana siya hihiga pero minabuti niyang sa kanyang higaan na lang dahil hindi naman na siya inaantok. Mas gusto niyang pagmasdan ng kanyang senyorito habang natutulog. Natutuwa siyang pagmasdan ito sa malapitan. At hindi pa nga siya nagkasya sa pagtitig dito. Marahan pa niyang hinaplos ang gwapo nitong pisngi. Ang matangos nitong ilong at labi nitong mamula-mula. Ginawaran pa nga niya iyon ng marahang halik. Hindi kasi siya nakatiis. Sobrang ligaya niya ng mga sandaling iyon. Talaga nag-uumapaw sa galak ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang lalaking nagparana sa kanya ng lahat ng first kiss, first dance at first night.
kung first night ngang matatawag ang nangyari sa kanila. Kasi naman para sa mga bagong kasal lang ang first night. Ayaw naman niyang tawagin iyong first sex. Ang sagwa kasi. Ngunit lumambong ang lungkot sa kanyang mga mata nang maalalang alalay lamang siya nito. Na langit at lupa ang pagitan nila. Kaya imposibleng ito rin ang kanyang magiging pangarap na una at huling lalaking makakasama niya habang buhay. Naipilig niya ang kanyang ulo. Wala siyang karapatang makaramdam ng kahit na konting lungkot dahil simula pa lang alam niya kung saan siya dapat na lumugar. Alam niyang siya ang talo pero mas ginusto pa niyang mangyari ang lahat. Muli siyang bumuntong hininga at kinalaunay nakaramdam na siya ng antok dahil siguro sa sobrang pagod dahil sa kababalaghang ginawa nila ng kanyang senyorito. Kinabukasan, tama ng sinag ng araw mula sa siwang ng sawaling kawayan ang nagpagising kay James. Sobrang sakit ng kanyang ulo kaya nasapon niya iyon. Ngunit laking gulat niya na makita si Rio na himbing na natutulog habang nakaunan sa kanyang kaliwang braso. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang masilayan ang napakagandang mukha nito habang payapang natutulog. Para itong anghel na nakapikit, mamula-mula ang labi nito na bahagya pang nakabuka. Napakakinis na mukha nito, matangos ang ilong, mga pilik mata na malalantik at kilay na animoy alaga sa ahit o bunot dahil nakaayos iyon. Pero halatang hindi naman ito iyon ginagalaw dahil marami rin ang mga nakakalat pero hindi naman iyon masyadong pansin. Maya-maya medyo napalunok-lunok ito kaya naman napaka-sexy nitong tingnan. Hindi siya nakapagpigil kaya marahan niyang ginawaran ng mabilisang halik ang labi nito. Ngunit agad niyang nabawi ang kanyang labi. May bigla kasing tila balintataw sa kanyang isipan. Doon niya naalala ang kalokohan niya. Ito nga pala ang laman ng kanyang panaginip pero bakit parang totoo ang lahat? At saka nagtataka siya bakit katabi niya ito. Pinakaramdaman niya ang kanyang sarili. Parang may iba sa kanya. Muli siyang pumikit at tila nag-flash sa kanyang isipan ang mukha ni Rio habang nasasarapan sa pagpapaligaya dito. Marahas siyang napamulat at saka muling tumingin sa nahihimbing pa ring si Rio. Hindi kaya totoo ang lahat na nangyari sa panaginip ko? Pero alam kong babae ang nasa panaginip ko at hindi isang lalaki. Naguguluhang wika niya sa sarili. Doon kumilos si Rio at marahang napamulat. Tumingin lang ito sa kanya na parang wala lang. Pumikit muli ito at nagmulat ngunit agad itong napabalikwas ng bango ng mapagtantong nasa bisig niya ito. Sorry po, senyorito. Hindi ko po sinasadya. Natatarantang wika nito sabay dampot sa nakatuping kobre kama at saka mabilis na lumabas ng silid. Siya naman ay nanatiling nakahiga. Iniisip pa rin kung totoo o hindi ang kanyang panaginip. Mabilis na tumakbo si Rihanna sa labas kahit naramdam niyang masakit ang kanyang buong katawan. Medyo ramdam din niyang tila may konti siyang sinat ngunit ayaw niyang magtagal pa sa kwarto na iyon. Nakasama ito kaya minabuti niyang umalis. At saka isa pa baka naaalala nito ang naganap sa kanila kaya nagmamadali talaga siyang lumabas. Muntik pa nga niyang matapakan ang kanyang Sir Carlo na nakabalandra sa sahig. Wala na sa latag ito. Halatang nalasing talaga ito kagabi. Diretso siya sa labas. Ilang mga trabahador ang nakatulog na sa mga upuan at lamesang nandoon dahil siguro sa kalasingan. Ang malaking speaker na kagabi lamang ay malakas na tumutugtog at nagbibigay buhay sa farm, ngayon ay tahimik na. Iho, pumasok ka daw muna, sabi ni senyorito. Tawag sa kanya ng katiwala ng kubo. Naku, okay na po ako dito, manang. Hihintayin ko na lamang po siya lumabas. Sagot niya. Naku, baka magalit iyon. Nasa kusina siya nag-aalmusal. Sabi niya, sabay na daw kayong dalawa. Wikang muli nito. Ganun po ba? Sige po manang, susunod na po ako. Wika niya. Kinakabahan siya pero utos nito kaya dapat siyang sumunod. Ayaw naman niyang suwayin ito dahil baka lalo itong magalit. Ang inaalala niya ay ang namagitan sa kanila. Iniisip niya baka natatandaan na nito ang lahat. Baka patalisikin na siya nito sa trabaho pero bahala na. Tumayo siya at sumunod na sa matanda. Pagdating niya sa kusina ay prenteng nakaupo na doon ang kanyang senyorito. Nagbabalat ng sit-sirit-sit. Suman. Almusal na muna tayo, Rio, bago tayo umuwi. Halika, umupo ka dito sa tabi ko. Wika nito. Aya nito sa kanya at saka inayos ang upo ang nasa tabi nito. Tumalima naman siya, baka kasi magalit na naman ito. Maya-maya lamang ay inabutan siya ng mainit na kape ng ginang. Kumuha siya ng favorite niyang sit-sirit-sit at agad na nilantakan iyon. Hindi siya nagsasalita. Bahala nang mapanis ang laway niya. Rio, kagabi ba may nagawa akong kababalaghan?
I mean, baka may kakaiba ko nagawa sa'yo. Tanong nito pero wala siyang mapansin kahit na anong emosyon sa mukha nito. Parang normal lang habang umiinom ito ng kape. Kababalaghan? Ano pong ibig sabihin ninyo, senyorito? Wala naman po akong natandaan. Nagulat nga po ako nang magising na katabi ko kayo. Ang alam ko po kasi sa kama ka nakahiga. Pagsasinungaling niya. Napagtanto niyang talagang wala itong nalalaman. Para dito ay panaginip lamang ang lahat. Ikinatuwa niya iyon. Para pang nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Kaya lang nakaramdam din siya ng konting lungkot dahil mananatiling lihim dito ang lahat. Siya na lamang ang nag-iisang may alam ng pinakamasayang sandali ng kanyang buhay at yun ay ang naangkin siya ng kanyang senyorito. Naging isa sila ng kanyang lihim na iniibig. Napakaaga pa para sa iba na matiyak kung pag-ibig nga ba ang kanyang nararamdaman pero para sa kanya ay natitiyak na niya. Hindi niya magagawang ialay ang sarili sa isang lalaki nang dahil lamang sa iniisip niyang dahilan kagabi. Ang totoo gusto rin niyang maganap na magkaisa sila ng lalaking iniibig. Gusto niya na ito ang pag-alaya ng kanyang first time. Kaya kahit hindi matutupad ang nais niya, sa huli na ang kanyang pinag-alaya ng lahat ng kanyang first ang magiging last na lalaki sa buhay niya, at least nagawa niyang ialay ang kanyang first kiss, first dance at first night dito dahil ito ang nag-iisang lalaking itinitibok ng kanyang puso. Ganun ba? Panaginip nga lang talaga ang lahat. May bahid ng lungkot na sabi nito. Panaginip? Anong panaginip po yun, senyorito? Maang-maangang tanong niya. Wala. Kumain ka na. Baka magising pa si Brent. Naku, uubusan ka nun ng sitsit-sit. Favorite pa naman niya iyan. Medyo nakangiti na wika nito. Nagkabit-balikat na lang siya at saka ipinagpatuloy na lamang ang pagkain. Si James naman ay manakanakang napapasulyap kay Rio. Hindi niya lubos maisip na nanaginip siya ng ganoong bagay dito. Pero sa panaginip niya, babae ito. Kaya imposible nga naman totoo ang bagay na iyon. Ilang beses na siyang pinatumba ng lambanog. Talong-talo talaga siya ng lasa nito at amoy ng inuming paborito ng kanilang mga tauhan. Napakatapang kasi nito. Talagang kahit 5 tagay lamang hindi talaga niya kinaya. Hindi na nga niya alam kung papaano siya nakapunta sa kwarto. Buti na lamang talaga tapos na ang pamimigay niya ng mga bonus sa kanilang mga tauhan bago siya uminom. Nahihiya lang naman siyang tanggihan ng mga ito lalo pa at kahit na mga tauhan nila ito ay iginagalang pa rin niya dahil halos kasing edad na ang mga ito ng kanyang papa. Kaya lang, yun nga lang, lagi siyang sumusuko pag lambanog na ang kanyang naiinom. Kaya siguro kung ano-ano na lamang ang kanyang napapanaginipan. Buti nga't hindi siya mamatay-matay sa kakasuka ngayon. Noong last year talagang halos umiyak pa nga siya dahil sa sobrang kalasingan. Kuya! Rio! Masayang tawag sa kanila ng kanyang pinsang si Brent. Umupo ito sa tabi ni Rio at agad na chinek ang noon nito. Rio, may lagnat ka! Nag-aalalang wika nito. Oo nga po, sir. Napansin ko nga rin po pero okay lang po ako. Baka po dahil masakit ang buo kong katawan kaya medyo may sinat ako. Nakangiti nitong sagot. Naiinis siya sa pagiging magilaw nito sa kanyang pinsan. Pero Rio, kailangan mong uminom ng gamot. Bakit ba sumakit ang katawan mo? Natulog ka lang naman. At saka hindi naman siguro nakakasakit ng katawan ng first time uminom, di ba? Nag-aalalang wikang muli ni Brent dito. Ewan ko nga rin po, sir. Hayaan niyo po, iinom lang po ako ng gamot mamaya. Siguradong mawawala na rin po ito. Naging malikot din ang paningin nito at saka nang mapatingin sa kanya, umiwas agad ito ng tingin. Maya-maya biglang sinapon ng 2 kamay ni Brent ang pisngi ni Rio at saka mabilis na ginawa na ng halik sa noo na ikinagulat niya at maging si Rio ay halatang nagulat din. Sorry, nagkasakit ka ng dahil sa akin. Sana pala'y ako na lamang ang uminom ng alak na para sa'yo. Wika nito. Okay lang po yun, sir. At saka pasimpleng inalis dito ang kamay ni Brent na nakasapos sa mukha nito. Parang gusto tuloy niyang manapak ng mga oras na iyon. Hayaan mo, pagdating natin sa mansyon, hindi muna ako magla-livestream. Hindi muna ako maglalaro para maalagaan ka. Wikang muli ni Brent at saka kinuha naman ang kamay ni Rio at akmang hahalikan naman nito iyon. Padabog siyang tumayo at saka marahas na niyang inalis ang kamay ni Brent na nakahawak sa kamay ni Rio at saka galit na tiningnan ang mga ito. Umuwi na tayo, Rio. Galit na wika niya. Kuya James naman, hindi pa nga siya tapos mag-almusal at saka nilalagnat siya. Kailangan niya makainom ng gamot. Wika naman ni Brent. Manang, may gamot pa ba tayo dyan para sa lagnat? Pakibigyan nga po si Rio para makainom muna siya bago kami umuwi.
Utos niya sa katiwala pero inis ang kanyang boses. Kailangan niya makaalis bago pa siya makagawa ng hindi tama. Saglit lang Rio ha, ikukuha lang kita ng tubig. Narinig niyang magiliw na wika ni Brad at saka tangkang tatayo na. Ako na. Pasinghal na sabi nito dito at saka mariin itong hinawakan sa balikat para paupuin ulit. Padabog na kumuha siya ng baso sa lagay at kumuha ng tubig sa jug na hindi kalayuan. Padabog niya iniabot iyon kay Rio at saka halos matapon na nga iyon. Bilisan mo dyan. Kailangan ko pa magtungo sa opisina. Inom-inom, hindi naman pala kaya. Galit na wika niya at saka iniwan na ang mga ito. Nakalabas na siya ng kubo nang marinig niyang humahagikik si Rio. Sa isip niya talagang itinuloy pa ng dalawa ang landian ng mga ito. Sa inis niya mabilis siyang bumalik sa kusina. Nakangiti pang parehas ang dalawa na napalingon sa kanya. Nakainom ka na ng gamot? Galit na tanong niya dito. Opo, sagot nito na hindi na natapos dahil agad niya itong hinawakan sa kamay at hinila ng palabas ng kubo. Binitawan lamang niya ito nang nasa tapat na sila ng kotse. Gising na rin ang iba pang trabahador na nakatulog sa labas. Bumati ang mga ito sa kanya. Tinanguan lamang niya ang mga ito pero kay Rio nakatuon ang mga mata. Sakay. Mahina ngunit mariin ang paraan ng pagkakasabi niya dito. Sir, may kukunin lang po ako saglit dun sa lamesa. Nautal na wika nito at saka itinuro yung tela na nakapatong sa may lamesang malapit sa may punong mangga. Hindi, iwan mo na yun, sakay na. Mariing wika niya. Mas lumakas na ang boses. Saglit lang po talaga sir, mabilis lang po ako. Wika nito sabay takbo ng mabilis at kinuha ang sinasabi nitong kumot at saka bumalik din. Sa inis niya bigla niyang hinablot ang telang hawak-hawak ni Rio. Nabitawan nito iyon at naalis sa pagkakatupi. Kurot noong tiningnan niya ito. Parang may dugo doon. Akma niya iyong dadamputin ngunit naging mabilis ito sa pagdakma. Naumpog paga ang ulo nito sa ulo niya. Ano ba Rio? Ano ba yan ha? Bakit may dugo? Tanong niya dito. Wala po ito, senyorito. Tila balis ang sagot nito. Akin na, patingin. Galit na utos niya dito. Nabanaag niya ang takot sa mga mata nito kaya mas tumindi ang hinala niya na importante ang talang iyon dito. Hindi po pwede, senyorito. Pwede po bang umuwi na tayo? Pakiusap nito. Sa narinig na tiyak niyang may tinatago talaga ito sa kanya. Mabilis niyang hinablot ang tala sa kamay nito. Itinaas niya iyon kaya hindi nito maaabot kahit pa tumalon-talon ito dahil matangkad siya dito. Please po, senyorito, akin na po yan. Inis na wika nito. Hindi, patingin muna ako. Gusto ko malaman kung bakit itinatago mo ito sa akin. Asik niya dito.